Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Blessed evening to all of us. Muli ako po ay si Brother Ems, ang kasalukuyang head ng Commission and Service to Human Promotion ng Our Lady of Peace Parish. Tonight, I am very glad to present to all of you ang ilan sa mga activities na aming nagawa with the collaboration of other commission, especially Kumbane, headed by Sis Nairi. Ito ay mga patunay na ang komisyon or ang COSPI ay tumutugon sa call to action. Ang mga salaysay na inyong marinig ngayong gabi ay ilan lamang sa mga nagawa ng aming komisyon. Ako po si Cristina Custodio ng OLP COSPI. Ang radical call to action na theme po natin ngayong gabi ay nanggaling po kay Pope Leo XIV. Ito po yung Christian love for the poor. Ano po ba yung poor? Sino po ba yung poor? Hindi lang po sila yung mga kulang sa material na bagay, kundi sila rin po yung mga inaapi, sila po yung mga may sakit, sila po yung mga manggagawang kulang sa pasahod. So sila po yung mga yung mga powerless, mga walang space, walang karapatan, mga walang freedom. So ang COSPI po, ang arm ng ating simbahan ay may 7 sub-ministries na tumutulong po sa mga ito. So una po ay ang health and nutrition para po sa mga may sakit, yung ecology para po sa environment, sa kalikasan, yung ating pong livelihood para po sa mga walang hanap buhay, magkaroon ng oportunidad. Meron po tayong sa good governance, na doon po papasok yung pag-election po, yung PPCRV. Meron din po tayong napakagandang educational assistance ministry kung saan po sa kasalukuyan ay meron po tayong 10 grantees na nasa junior or high school. So ito po yung konkretong paraan na nakakatulong po tayo sa mga mahihirap. Kasi po, the love of God is the love for the poor. So, yun lang po at maraming salamat. Good evening, everyone. I am Brother Ems from COSPI, Commission and Service to Human Promotion at Our Lady of Peace Parish. At ngayon ay we have our special entry. Ibahagi natin kung paano ang call to action sa pamamagitan naman ng works ng CWL. So, maaaring magpakilala muna. Hi, blessed day. I am Ronelia Diaz, President of Catholic Women's League, Our Lady of Peace Parish Unit. Since 2017, I am a member, and in those years up to now, we actively support the COSPI with the leadership of the Sir Ems. Since I know na ang dami niyong mga ganap or ginagawa sa CWL, pwede ka bang magbanggit kung ano yung mga remarkable or katangitang gawa kung saan naipapadalo ninyo ang sitang call to action at paano paano kayo nag-respond as a team? Mostly our activities are to support our elderly members who are sick. We visited them, and recently we helped the victims of fire in the lower barangay San Antonio by contributing for the water jug wherein we distributed to the victims. Bilang member ng Catholic Women's League, iba talaga yung feeling kapag nag-serve ka kay Lord, kahit ang daming activities, dahil ako ay teacher, kahit ang daming activities sa school, masaya po sa feeling na mag-serve sa
parish, sa mga kapwa parish workers, at mag-collaborate sa kanila sa lahat po ng activities. As an active CWL member, okay, what words can you give to them to be a better servant of every parishes? As a member of CWL, I am encourage each and everyone to do not give up in serving the parish workers, and the community. Kasi masaya po talaga. That's why dapat 100% na nag-serve po tayo kay Lord from the heart. Sa pagkinig at yun muli, ito po si Sornelia, ang isang aktibong member ng CWL under the Commission Service to Human Promotion at Our Lady of Peace Parish. Maraming salamat po. Thank you very much, and everything is for the Lord. Magandang gabi sa lahat. At kasama ko naman ngayon ang bagong COSP member. Ibabahagi namin na sa atin ang kanyang mga karanasan bilang isa sa bagong miyembro ng Commission on Service to Human Promotion. At ngayon naman ay tatanungin natin siya ng mga ilang katanungan lang patungkol sa call to action at ano ang ginawa at ano kanyang feeling kung saan kabahagi siya sa mga aktibidades ng ginawa ng Our Lady of Peace Parish. Ako po si Marito Esmeralda, bagong member ng COSP. Salamat. At anong naramdaman mo bilang bagong kasapi ng COSP? Masaya po kasi marami po akong experience dito sa COSP. Marami pong mga activities na ngayon ko lang naranasan. Ang COSP ay kilala bilang isa sa tagapagpadali ng tulong. It's care for the poor or na ating na-serve dito sa ating community. Ano-anong activity yun at ano yung naramdaman mo pagkatapos na ginawa natin yung activities? Mari ka pa magbanggit ng isa? Yung clinic every Saturday at saka yung pagbibigay ng mga ayuda sa mga may sakit. Masarap sa pakiramdam ko, yung nakikita mo marami kang tulungan, maraming sumasaya sa tulong na galing sa COSP. Magandang gabi po. Ako po si Maria Ramirez, isang member po ng COSP. Bago pa lang po ako member ng COSP. Ang tanong ay bakit kailangan nating tumugon? Ang aking pamamaraan po ng pagtugon ay ang pag-serve ko po every Saturday sa clinic po ng aming simbahan ng Our Lady of Peace Parish po. Na kung saan ginagabayan ko po yung mga pasyente na nagtutungo po roon upang magpa-check up at kumukuha po ng gamot. Inaalalayan ko po yung matatanda na pumunta po or lumapit sa doktor. Kahit na naghihirap silang lumakad, nagtitiyaga pa rin po silang magpa-check up at maka-avail po ng ating libreng gamot po sa tuwing Saturday po. Masaya po sa pakiramdam ang makatulong po sa iba. Minsan pa nga, naging translator po ako ng matatanda kasi may mga ibang pasyente po na nagtutungo roon na hindi po sila marunong magsalita ng Tagalog or hindi po sila nakakaintindi po ng Tagalog. More Bisaya po talaga sila o Waray. Masaya po sa pakiramdam na nakakatulong po ako sa iba o sa mas nangangailangan po lalo-lalo na sa mga matatanda. Sa buhay ko po, natutunan ko dapat siguro hindi natin tanggihan ang tawag sa Panginoon sa atin dahil meron pong plano ang Panginoon sa ating buhay. Ako po si Marites Calosa, bagong miyembro po ng COSP ng OLPP. Masaya po yung pagkakasali ko po dyan sa COSP kahit hindi ko naman po yung plinano, pero masaya po. Ang mga naging karanasan ko po ay yung pinaka-excited na nakakakaba. Like po yung nung December po, nung sa simbang gabi, na-assign po kami sa first aid po ng COSP. Nakakakaba po kasi yung tinutulungan natin ay yung nahihimatay, bumabagsak, nahihilo. Pero po pagkatapos po noon, makakaramdam po ng saya kasi po nakatulong tayo sa
nangangailangan po kasi ano po yun parang emergency yun po. At isa pa po nung nagbigay po ng parang regalo o gift giving po yung simbahan, isa po tayo sa nakatulong doon. Masaya po kasi nakita po natin na yung mga natutulungan ay yung mga matatanda, may sakit, at mga PWD. Yun po ang natulungan po ng simbahan noon sa ng COSP sa pamamagitan ng simbahan ay nasa more or less 100 katao po yun. Kaya yung mga karanasan po na yun, naranasan ko lang po yan dito nung pagsali ko sa COSP. Yun po, maraming salamat po. At saka sana po sa mga susunod na panahon marami pa pong matulungan o marami pa pong proyekto ang magawa ng COSP sa pamamagitan po ng simbahan. Ayun, maraming salamat po. Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa pamumuno ng aming kura paroko na si Reverend Father August Pulido, ang Our Lady of Peace Parish ay nagbukas ng clinic noong isang taon, October 2025, upang makapagbigay ng libreng tulong medikal sa mga taga-parokya. Sa tulong ng mga generous benefactors and volunteers, ang mga doktor at medical staffs ay nakapagbibigay lunas sa mga pangangailangang medikal ng mga pasyente. May doktor na general practitioner at specialists like pediatrician and OB/GYN. Meron din mga pagkakataon na isinakay ang mga pasyente sa ambulansya upang dalhin sa ospital. Sa pamamagitan ng OLPP Clinic, di na nahihirapan ang mga tao sa pagpila at magkagastos upang makapagpatingin sa doktor. Di na sila mag-aalangan kung may doktor na titingin sa kanila dahil nakaaasa sila na laging may doktor sa klinik. Bagamat kaunti lamang, ang libreng gamot, vitamins at maintenance medicine ay naibabahagi sa mga nangangailangan. Meron mga pasyente na may dalang reseta at nangihingi lamang ng gamot. In less than a year of operation until July 4, 2026, tunay nga po na maraming natulungan ang clinic. More than 700 patients have availed of the services of our clinic. 8 patients were rushed to the hospital via ambulance, and 84 people have asked for free medicines. On a weekly basis, the average number of patients is between 25 to 30 patients, and there were instances when there were as many as 38 patients in a day. Tunay nga po na bagamat nais namin tumulong sa higit na nakararami, ito ay di namin makakayanan kung kami nag-iisa. Kaya po kami ay kumakatok sa inyong puso para sa inyong tulong na donasyong gamot, vitamins at maintenance medicines upang madagdagan ang aming mga naibabahagi sa mga pasyente. Humihiling din kami ng inyong panalangin upang madagdagan ang aming generous benefactors para may pagpatuloy ang aming pagsisilbi sa mga pasyenteng nangangailangan. Maraming salamat po.